Nakita namin ang dugo sa sahig at nagulat kami. Pagdating niya, hinila niya kami. Natataranta ako na baka totoo ang sinasabi nila. At yun talaga ang totoo. Sa buong karera ko sa pagpapatupad ng batas, hindi ko pa naranasan ng ganito. Opisina ni Sheriff Barber. Kumusta? Ang pangalan ko ay Valerie Maythorn at nagtatrabaho ako sa Dairy Queen. Ako ang general manager doon. Isa sa mga empleyado ko ay hindi pumasok sa trabaho ngayong hapon ng 4:00. Sige. Na talagang hindi niya ugali. Hindi siya sumasagot sa telepono niya, na hindi niya ugali. Sinasagot din niya ang check-in niya. Ang nawawalang empleyado, si Tina Herman, ay 32 taong gulang na solong ina. Si Tina at ang kanyang mga anak na sina Sarah Maynard, 13, at ang 11 taong gulang niyang kapatid na si Cody ay nakatira sa Apple Valley, isang tahimik na komunidad sa tabi ng lawa, na nasa mga maburol na bahagi ng Knox County. Sa hili ng kanyang manager, isang deputy ng Knox County Sheriff ang pumunta sa bahay ni Tina sa King Beach Drive para tingnan ang kalagayan niya. Pagdating niya, nakita niya ang asul na pickup truck ni Tina sa driveway. Pero walang sumagot nang kumatok siya sa pinto. Sumilip ang deputy sa loob ng bahay. Wala siyang nakita o narinig na anumang kahina-hinala, kaya umalis na siya. Kinabukasan, muling hindi pumasok si Tina sa trabaho, kaya ang kanyang manager na ang kumilos. Deputy Sofia, pwede kitang tulungan. O, si Valerie Maythorn ito, tumawag ako kagabi tungkol kay Tina Herman na nawawala. Nasa labas ako ng bahay niya. Pumasok lang ako dahil nag-aalala ako sa kanya. May dugo sa lahat ng dako. Sige, sandali lang at paparating na kami, ayos? Si- Huwag kang bumalik sa loob ng bahay. Pagdating ng pulis sa bahay ni Tina, tumambad sa kanila ang eksenang parang pelikulang katatakutan. May dugo sa sala, sa pasilyo, sa isa sa mga kwarto at kalat sa buong banyo. Habang patuloy silang nagsisiyasat sa loob ng bahay, natagpuan ng mga pulis ang mga grocery na nakalagay sa bag sa kusina at isang sasakyan na nakaparada sa garahe. Pero hindi ito ang pickup truck ni Tina. Isang jeep ito. Sinuri ng pulis ang plaka at nalaman nilang kay Stephanie Sprang, ang 41 taong gulang na kapitbahay ni Tina, ito. Walang naging bunga ang pagsubok ng mga pulis na makontak si Stephanie. Para bang naglaho na lang sa ere sina Stephanie, Tina, Sarah at Cody. Dahil sa bahay na puno ng dugo at 4 na nawawala, agad kumilos ang Knox County Sheriff's Department. Humingi sila ng tulong sa Bureau of Criminal Identification and Investigation at sa FBI, at nag-organisa agad ng mga search party para maghanap sa paligid. Mabilis na kumalat ang balita sa Knox County tungkol sa pagkawala ni Tina, Stephanie, Sarah at Cody. Nagulat at natakot ang mga residente. Wala ring masamang salita tungkol kina Tina, mga anak niya, o kay Stephanie. Hindi maisip ng kahit sino na may taong sasaktan sila. Dahil walang malinaw na suspect o motibo, inumpisahan ng mga investigador ang pagsisiyasat sa mga nobyo ni Tina at Stephanie. Sa imbestigasyon, nag-alibi ang 2 lalaki na nasa trabaho sila buong araw at itinanggi ang kaugnayan sa pagkawala ni Tina at Stephanie. Dahil sa panayam sa kanilang mga amo, napatunayan ng pulisya na nagsasabi sila ng totoo at nalinis ang pangalan ng 2 lalaki. Dahil dito, nagsimula muli ang investigasyon hanggang sa may bagong mahalagang pahiwatig na natuklasan ng mga autoridad. Sa garahe ni Tina, may natagpuang shopping bag ang mga pulis na puno ng gamit tulad ng garbage bag at trapal. Nasa loob ng bag ang resibo. May petsa itong Nobyembre 11 at may oras na 2:08 ng madaling araw. Ibig sabihin kung sino man ang gumili ng mga ito, ilang oras pa matapos unang kontakin ng boss ni Tina ang mga autoridad bago niya ito binili. Nakuha ng mga detektib ang warrant at surveillance video ng tindahan noong Nobyembre 11. Matapos ang hating gabi, nakunan ng kamera ang isang lalaki na bumili ng garbage bag at trapal, nagbayad ng cash at umalis. Kitang-kita sa kamera ang hindi pa nakikilalang lalaki na lumalabas ng tindahan at umalis sakay ng sasakyan. Di man mabasa ng investigador ang plaka, malino namang pilak na Toyota Yaris ang sasakyan. Gamit ang mga record ng rehistro ng sasakyan, gumawa ang mga autoridad ng listahan ng lahat ng may-ari ng Toyota Yaris sa Knox County. Isa-isa nilang tinanggal ang mga pangalan sa listahan hanggang matira si Matthew Hoffman, 30 taong gulang bilang suspect.
Hindi lang tugma si Matthew sa pisikal na paglalarawan at suot niya rin ang parehong damit sa surveillance footage at litrato sa lisensya, may kriminal na record pa siya. Noong 2000 si Matthew mula Ohio ay nahatulan sa Colorado ng pagnanakaw at panununog at sinentensyahan ng 8 taon sa kulungan. Batay sa record, pagkalaya niya, bumalik siya sa Knox County. Kamakailan, nasangkot na naman sa gulo si Matthew. Natanggal siya sa trabaho sa kumpanyang nagpuputol ng puno. Noong Oktubre, inireklamo siya ng ex niya sa opisina ng sheriff ng Knox County dahil umano'y sinakal siya. Sa huli, nagdesisyon siyang huwag magsampa ng kaso. Walang nahanap na koneksyon ng pulisya kay Matthew at sa mga nawawala. Pero ang bahay ni Matthew ay nasa Mount Vernon. 20 milya lang mula sa bahay ni Tina. Nadiskubre ng mga investigador na may bahay ang ina ni Matthew sa Apple Valley. Wala pang kalahating milya mula sa pinangyarihan ng krimen. Ibig sabihin, pamilyar siya sa lugar, kaya mas lalo siyang nagiging posibleng suspect. Kinabukasan ng umaga, sabay sinalakay ng mga SWAT team ang bahay ni Matthew sa Mount Vernon at bahay ng kanyang ina sa Apple Valley. Laking gulat nila nang si Matthew mismo ang nagbukas ng pinto. Isinailalim siya ng mga pulis sa kustodiya at dinala sa opisina ng sheriff ng Knox County para tanungin. Pagpasok ng mga awtoridad sa bahay ni Matthew, agad silang nabigla sa kakaibang tanawin. Ang silid malapit sa pasukan ay punong-puno ng mga dahon. Sa kusina, mas nakakakilabot ang kanilang natuklasan. May pugot na ardilya sa loob ng freezer ni Matthew. Habang naghahalugog, napansin ng pulis na may kasangkapang nakaharang sa isang pinto. Tinanggal nila ang gamit at binuksan ang pinto. Mukhang ito ang pasukan papunta sa basement. May kamangha-manghang natuklasan ng mga pulis sa basement. Sa ibabaw ng bunto ng mga dahon, naroon si Sarah Maynard, 13 taong gulang. Buhay siya. Pinalaya ng pulis si Sarah at dinala sa kalapit na ospital para sa pagsusuri. Kahit maliit ang tsansang buhay pa sina Tina, Cody at Stephanie, kailangan pa ring hanapin sila ng mga pulis. Linggo, Nobyembre, 14 na yon. At mga 8:57 na ng umaga. Ayun. Sa opisina ng sheriff, diretsong tinanong si Matthew ng mga investigador. Alam mo na siguro ang gusto naming pag-usapan, pero kailangan pa naming hanapin ang ilang tao. Matt! Naririnig mo ba ako? Matt ba o Matthew tawag sa'yo? Bibigyan ka namin ng sandali pare kung kailangan mo mag-isip muna. Sabihin mo na kung handa ka na. Sabihin mo sa akin kung anong magagawa ko para tulungan ka. Magsisimula kami kung saan mo gusto. Gusto mo bang pag-usapan ito sa panahon? Gagawin natin yan. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan sila. Titigil na ako sa pagsasalita. Ang mga minuto ay naging oras. At si Matthew ay tumangging magsalita kahit isang salita. Meron tayong 2 pamilya dito na dumadaan sa impyerno ngayon at ikaw ang may kontrol dito. Nasa iyo ang kakayahan para tulungan ang mga taong iyon. Nasa iyo ang kakayahan para mapagaan ang pakiramdam nila. Nasa iyo ang kakayahan para gawin yon. Nandito kami para hilingin sa iyo na tulungan kami at tulungan sila. Sa dulo, matutulungan mo rin ang sarili mo. Makakatulog ka na ulit ng mahimbing, Matt. Makakatulog ka na ulit ng mahimbing. Pero, kailangan mo aminin na nangyari dito. Kailangan mo akuin ang responsibilidad sa nangyari. Kailangan mo ipakita na nagmamalasakit at may pakialam ka, Matt. Natutuo ka. May puso ka talaga. Sabihin mo sa akin kung ano gusto mong gawin. Matapos ang halos 3 oras ng katahimikan, nagbigay ng ultimatum ang mga investigador kay Matthew. May isa ka kong pagkakataon bago ako umalis ng kwarto. Para sabihin mo sa akin. Kumusta ako work? Maaari ko with Cody, Tina, and Strap. Isa pang pagkakataon. Pero wala rin namang silbi. May isa pang investigador na pumasok at sumubok din. Hi, Matt. Ako si Joe Deeks, special na ahente mula sa tanggapan ng kriminal na investigasyon.
Pumunta lang ako dito para tulungan ng konti ang mga tao dito. At ngayong umaga, mula nang pumasok sila sa bahay mo, kasama ko na si Sarah. Hindi ko alam kung alam mo ang pangalan niya, Sarah. Pero nandito ako, sinusubukan kong alagaan si Sarah. Tinutulungan siya sa ospital. Inayos yung pagsusuri at iba pang kailangan gawin. At alam mo na, ginagawa namin lahat na makakaya namin para matulungan siya maintindihan kung ano ang nangyari. Alam mo na rin kung ano lang ang alam namin. Halata namang magiging medyo mahirap ito para sa kanya. Alam mo, may mga tanong siya na hindi ko nasagot. Pero sinusubukan ko, sinabi ko sa kanya na susubukan kong, alam mo, makipag-usap sa'yo at tingnan kung makakakuha tayo ng ilang sagot. Pero hindi rin siya sinagot ni Mateo. Naalala mo bang tinanong ka niya tungkol sa nangyari sa nanay at kapatid niyang lalaki? Sabi niya, ilang beses ka raw niyang tinanong. Naalala mo ba? Hindi ko alam kung anong sinasabi ko. Tahimik si Mateo, pero nagsasalita si Sarah. Sa ospital, sinabi ng batang babae sa mga pulis na traumatized siya pero matapang at hindi niya alam nasaan ang kanyang ina, kapatid na lalaki, o si Stephanie o kung ano ang nangyari sa kanila. Ayon kay Sarah, pag-uwi nila ni Cody mula paaralan noong Nobyembre, 10 na abutan nilang naghihintay si Mateo sa bahay. Nakita mo ang dugong iyon sa bayan. Sabi namin, Diyos ko. Tapos bigla niya kami ninablok. Tumakbo si Cody, habang si Sarah ay tumakbo sa kwarto niya. Hinabol siya ni Mateo at tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Itinali siya, piniringan, binusalan, at pinadapan ni Mateo sa sahig ng kusina. Takot na takot, sabi ni Sarah na tumagal siya roon ng halos 1 oras. Pagkatapos, binuhat siya ni Mateo, dinala sa garahe, pinasok sa kotse at umalis. Sa huli, nauwi sila sa bahay ni Mateo. Pagdating doon, dinala ni Mateo si Sarah sa basement, itinulak sa higaan ng dahon at iniwang takot sa dilim. Sa sumunod na ilang araw, habang nakakulong siya sa basement, sinabi ni Sarah na paulit-ulit siyang sexual na inabuso at tinakot ni Mateo na papatayin kapag tumakas siya. Nakatali at natatakot, wala siyang nagawa kundi sumunod. Kinabukasan, habang hinahanap pa rin sina Tina, Cody at Stephanie, nagplano ang mga autoridad ng bagong paraan ng interview. Hi Matt! Kahapon habang pinoproseso si Mateo sa opisina ng sheriff, kusa siyang nakipag-usap sa isang babaeng deputy. Dinala nilang FBI agent na si Kristen Cadu. Umaasang makakonekta siya kay Mateo at may kaya't magsalita. Gusto mo bang alisin ko ang posas para masuot mo ito? O gusto mo lang isuot ito sa ibabaw ng posas? Gusto mo ba ng pantalon? Hindi. Sige, nandito lang ang pantalon kung gusto mo. Sige. Kitang nanginginig at naisip kong malamig dito. Ako pa nga naka-sweater. Nakikita ko lang talaga ang sakit sa mukha mo, gaya ng sabi ko. Mukhang nasasaktan ka talaga at mag-isa mong pinagdadaanan yan. Na mag-isa. Gusto kitang tulungan. Imbes na maging maigpit kay Matthew, kalmado at maunawaing umasta si Ahente Cadu na mukhang epektibo ang estratehiya niya. It's okay. Paramdaman mo, crush ng tao. Alam kong ganun din para sa akin. Baliw ako. Bakit mo naman naisip yan? Siguro may mali akong nagawa. Hindi naman ako nandito kung wala akong nagawang mali. Wow, pwede naman pag-usapan at ayusin niya. Natatakot ako malaman kung anong nagawa ko. Takot kang sabihin sa akin ang ginagawa mo. Natatakot ako malaman ang nagawa ko. Makakatulong ito sa'yo.
Hindi mo kaya ayusin ang isang bagay na hindi mo alam. Nagpasya si Matthew na mas gusto niyang siya ang magtanong. Nag-quality coach ka ba? Oo, ginawa ko. Training ng ba? Oo, nandun ako ng mga 4 na buwan. Yun ang kailangan para makapagtapos. Para makapasok. Naranasan mo na ba? Siguradong proud ang mga magulang mo. Proud sila sa akin. Sana na. Sa huli, napunta ulit ang usapan nila sa krimen. Mukha kang tapa at totoo. Sa totoo lang, Gusto ni Prem na matulungan kita. Alam ko si Prime Ministra para malaman nangyari. Natatakot akong baka totoo ang sinasabi nila at para nga itong halimaw. sa tingin ko hindi ka naman talaga halimaw. Nagmamalasakit ako sa mga tao. Hindi ko kaya. Paano napunta si Sarah sa bahay mo? Narinig ko siya. Natagpuan ko siya. Gaano mo siya iniisip? Saan? Sa basement ko. Akala ni Ahente Cadu may progreso na siya. Pero tumigil na namang magsalita si Mateo. Hindi siya sumuko. Nagpahinga sila at sinubukan ulit sa ibang paraan. Kumusta ka na ngayon? May dala akong bagay para sa'yo. Di ko lang alam kung pamilyar ito sa'yo. Sulat ka may mula sa nanay mo. Kung gusto mo ito. Basahin mo. Oo, gusto kong tumawag ka. Masasabi kong mabuting bagay yan. Hindi naman masama yun. Narinig kong siya ang gumagawa ng mga card na may letra. Mahalaga ba sa'yo kung nandoon ang nanay mo kahit anong mangyari? Nakakagaan ng loob. Nag-aalala ka ba kung ano man ang mangyari? May takot ka pa rin ba tungkol doon? Sa palagay ko, nalampasan na niya ang pinakamahirap at handa pa rin siyang suportahan ka. Kaya sa tingin ko, hindi mo na dapat mag-alala. Kung gaano talaga rito kalala at kung ano ang mararamdaman niya tungkol doon. Sa tingin ko, mas lalo kang nirespetuhin bilang isang lalaki kung magiging totoo ka at hayaan mo maiuwi natin ang mga tao sa kahit anong paraan na kaya nating maiuwi sila. Mas lalaki pa ang halaga noon. Alam nating nandoon lang sila. At malamang patay na sila. Kahit dalan, pwede mo pa rin bigyan kapanatagan ng pamilya. Kailangan nating kunin ang mga bangkay para mapanatag ang mga pamilya at para makakuha ka ng mas magandang kasunduan na mahalaga para sa pamilya at nanay mo. Para makasama mo siya at masuportahan. Sa tingin ko mabigat lang ito para sa'yo at natatakot ka. Sabihin mo sa amin, baka makasama ito sa'yo sa kaso, pero kabaligtaran ng totoo. Talagang kabaligtaran ng totoo. Hindi ko maalala. Hindi kita matutulungan. Kahit nagsikap siya, hindi pa rin umamin si Matthew. Nagpa siya ang mga detective na tigilan muna yon para sa araw na yon. Hoy Tom, tumawag siya sa kulungan at pinapapunta niya ng tao para samahan siya pabalik. Hindi. Kailangan mong mag-exercise ng kaunti. 48 oras matapos matagpuan si Sarah Maynard na buhay sa basement ni Matthew Hoffman. Hindi pa rin alam ng pulisya kung ano ang ginawa niya sa kanyang ina, si Tina, sa kanyang kapatid na si Cody,
at sa kanilang kapitbahay na si Stephanie Sprang. Matapos ang 2 araw ng paggawa-awa at palusot ni Matthew, nagsawa na ang mga investigador. Sinasabi nila sa akin na pinipilit ng mga piskal na iharap ka sa isang pagdilim. At ito na yon. Ito na ang huling beses mong makakausap kami. We're wrong. Narito ang isang abogado. Yan ang kanilang layunin. Oo, sinasabi mo gusto mong makipag-usap kahit walang abogado. Pero yan ang itinutulak nila ngayon. Ito na ang huli mong chance makipag-usap sa amin. Ako ang magdedesisyon para sa'yo. Oo, ibig sabihin literal yon. Alisin mo yun kung nagawa mo. Sinasabi nila kalayaan mo yun, pero di ka naman bibigyan ng pagkakataon. Hindi para sa akin ang magsalita ng walang abogado para sa Sana nakabuo na tayo ng tiwala para alam mo hindi ka namin niloloko kapag sinasabi namin makakatulong talaga ito sa'yo. Kailangan mo isipin ang pamilya mo at ang sarili mo at kung paano maaapektuhan nito ang lahat. Sila ang mga taong haharapin mo sa huli at kung paano kanila titingnan. Ang nanay mo ay paulit-ulit na sinasabi na gawin mo lang ang tama at sabihin mo kung nasaan sila. At palaging nandyan siya para sa'yo. Yan ang ikapagmamalaki niya. Ang malaman na dapat ka. Ito na ang huli mong pagkakataon. Tumagi si Mateo magbigay ng dagdag na impormasyon, pero makalipas ang 2 araw at nang maging posibilidad ang parusang kamatayan, nagbago siya ng isip. Sa isang nakasulat na pag-amin, inamin ni Mateo na siya ang nagplano ng pagnanakaw sa bahay ni Tina. Noong gabi ng Nobyembre, siyang ipinarada niya ang sasakyan sa ilang kalapit na ball field at nagkampo sa gubat sa tapat ng bahay ni Tina. Kinabukasan ng umaga, Nobyembre 10, nagmasid siya at naghintay hanggang sa makasiguro siyang nakaalis na sina Tina at mga anak niya para sa araw na iyon. Bandang 10:30 ng umaga, pumasok siya sa bahay sa pamamagitan ng garahe. Habang naghahanap siya sa bahay ng pera at alahas, narinig niyang kumarada sa driveway ang truck ni Tina. Tumakbo siya at nagtago sa isa sa mga kwarto. Pagpasok ni Tina, nagkagulo na. Paulit-ulit niyang pinukpok si Tina sa ulo gamit ang blackjack. Lumitaw si Stephanie Sprang sa bahay at sinigawan si Matthew. Sa takot, kumuha siya ng kutsilyo at pinagsasaksak hanggang mamatay ang 2 babae. Dinala niya ang mga bangkay sa banyo, tinadtad at inilagay ang mga bahagi sa mga supot ng basura na nahanap sa bahay. Bago niya matapos, dumating sina Sarah at Cody. Umuwi sila. Nang makita siya, pareho silang tumakbo. Naabutan ni Matthew si Cody at pinatay sa saksak. Natagpuan niya si Sarah na nagtatago sa isang kwarto. Ngunit hindi niya ito mapatay, kaya dinukot na lang niya. Dinala niya si Sarah sa bahay niya at iniwan sa basement niya. Ating gabi, nagmaneho siya sa tindahan at bumili ng plastik na supot ng basura at trapal. Pagbalik niya sa pinangyarihan ng krimen, tinapos niya ang sinimulan. Matapos putuin ang mga biktima, isinakay niya ang mga bahagi sa jeep ni Stephanie at nagpunta sa Kokosing Wildlife Preserve. Doon, naglagay siya ng puli at itinago ang mga katawan ng biktima sa guwang na puno. Pagkatapos, ibinalik niya ang jeep sa pinangyarihan ng krimen at iniparada sa garahe. Plano niyang kunin ang truck ni Tina, kumuha ng gasolina, bumalik at sunugin ang bahay. Nagkaproblema ang truck ni Tina kaya iniwan niya ito malapit. Bumalik sa sasakyan at umalis. Sa araw ding yon, gamit ang nakasulat na pag-amin ni Matthew at guhit kamay na mapa, nagtungo ang awtoridad sa Kokosing Wildlife Preserve. Sa loob ng 70 talampakang punong may butas, nakuha nila ang ilang sako ng basura. Natagpuan sa mga sako ang bangkay ni Tina Herman, anak niyang si Cody Maynard at kapitbahay nilang si Stephanie Sprang. Sa isang press conference, naglabas ng pahayag si Sheriff David Barber ng Knox County. Bilang sheriff ng county na ito, sa loob ng 18 taon, hindi pa ako nakaranas ng kasong ganito kalaki, kaseryoso at kalungkot. Sa buong karera ko sa pagpapatupad ng batas, nayon ko lang naranasan ito. Nang sumunod na gabi, nagdaos ng candlelight vigil ang mga residente ng Knox County para alalahanin ang mga biktima. Noong Enero 6, 2011 si Matthew Hoffman ay umaming nagkasala sa maraming kaso. Ipinahiwatig sa akin na ismong umaming nagkasala sa bilang 1 at bilang 2 ng sakdal, mga kasong aggravated murder, isang hindi na kategoryang felony. Tama ba ang pahayag na ito? Oo.
Sinabi rin sa akin na gusto mong umaming nagkasala sa bilang 3, isang dagdag na kaso ng aggravated murder sa ilalim ng ibang batas na isang hindi na kategoryang felony. Tama ba ito? Sinabi rin sa akin na gusto mong umaming nagkasala sa bilang 4, aggravated burglary na first-degree felony. Tama ba ito? Gusto mo ring umaming nagkasala sa ikalimang kaso, kidnapping na first-degree felony. Tama? Gusto mo bang umamin ng sala sa ika-6 na sakdal na kasong panggagahasa, isang first-degree felony? Inatulan siya ng hukom ng habambuhay na kulong na walang parol. Maigit isang dekada nang nakalipas, ngunit kahit may hustisya na, nananatiling bumabagabag sa mga taga Knox County at sa mga investigador ang kalupitan ng kasong ito. Kahit ganap na siyang babae ngayon, para sa mga nakakaalala ng trahedyang kaso, si Sarah ay mananatiling batang nakaligtas sa hindi maiisip na pangyayari.